Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. For today's video mga gar ay ito na ata yung magiging response natin sa comment ng ating isang tagapanood na kung paano natin ito binuo. So ito yung gagawin nating series na ipapaliwanag natin kung paano natin binuo itong ating vertical crab farming setup. So pag sinasabi nating crab farming, pumapasok agad sa isipan natin yung malaking palaisdaan, malaking crab pens na talagang sistematiko, yung mga yun, basta mga ganon, mga malalaking palaisdaan talaga agad yung pumapasok natin. Pero what if wala kang palaisdaan, so hindi ka na kaagad makakapag-umpisa ng kung example gusto mong magkaroon ng crab farming or crab fattening pero wala kang palaisdaan, wala kang paglalagyan ng mga limango mo, so hindi ka na kaagad makakapag-umpisa ng gusto mo. So ito yung isang paraan kung saan kahit wala kang palaisdaan, kahit nasa maliit ka lang na espasyo or nasa gilid lang ng bahay nyo or minsan sa loob pa ng bahay nyo, pwede kayong mag-umpisa ng ganitong klase na pagpapataba ng alimango. At dito tatalakayin natin yan kung ano ang vertical crab farming or kung ano ang vertical crab fattening setup. But before that mga gar, bago natin umpisahan yung kung ano man ang mapag-usapan natin ngayong araw, shoutout muna sa lahat ng mga nanonood ng ating video. So salamat sa panunood ninyo kahit hindi ko kayo maisa-isa kasi hindi ko naman alam kung sino talaga yung mga nanonood sa mga video natin. Pero maraming salamat mga gar sa suporta. Maraming salamat sa patuloy na panunood, lalo na yung mga nagla-like at saka yung mga new subscribers natin. Maraming salamat sa inyo mga gar. So sa simpleng panunood ninyo ng ating mga video ay unti-unti yung pinapalaki yung ating channel. So umpisa na natin to mga gar, Ang vertical crab farming sa pangalan pa lang, tinawag siyang vertical crab fattening setup dahil naka-vertical yung ayos ng kanyang mga crab cages. So ito yung typical na mga malalaking crab cages, ito yung pinalit natin, yung maliit na container. So ito yung gamit natin. Ito ay isang maliit na container na buo, tapos hinati natin. Kaya kung mapapansin nyo mga gar, pagdudugtungin mo tong dalawang ito, crab cages na ito, makakabuo ka ng isang container kasi hinati lang natin yan. Yung isang container natin, hinati natin sa dalawa, tapos nilagyan natin ng ganito, ayan, screen. So ito yung isa na pantakip ko. Mayroon din isa na ito ang ginamit natin, ayan, chicken wire. So mas matibay ito compare dito sa itong klase ng ganito. Mas matagal itong sirain. Yan ay mabibili lang din naman sa Shopee. Yun, available lang yan sa Shopee yung mga ganyang klaseng mga chicken wire. Yan, chicken wire ito. Medyo makapal, tapos matibay compare dito. Yan, compare dito. Tapos sa presyo mga gar, nung binili ko yan, hindi ko alam kung nagbago na yung presyo nito. Pero ang presyo nito dati ay 70 per meter. Tapos ito naman ay nasa 80. So mas mahal pa to. So mas mahal pa yung isang screen compare doon sa chicken wire na mas matibay. So nakaayos siya na ganito, naka-vertical. Ayan, tapos nakasalansan yung mga container natin. Ayan, nakasalansan siya ng gantong ayos. Tapos meron tayong water system. Pero sa susunod na natin yan pag-usapan kung ano yung water system natin, So ngayon dito pa lang tayo sa ating vertical na setup. So yung rack natin mga gar ay nakaayos ng ganito. So apat na hilera. Gumawa ako ng parang apat na layer na to na gawa lang din sa kawayan. Yun, dahil ito ay hindi naman pangmalakasan na setup. Ito ay parang DIY lang ginawa lang natin. Kaya iyan ang naging kalabasan niya. So gumawa ako ng apat na hilera. Tapos nagputol-putol tayo ng mga container. Tapos nilagyan natin ng mga ganto na net. Then hinilera natin. So ang haba nitong natin, isang rack na yan, from doon sa dulo hanggang dito, yan ay 16 feet. Tapos ang nalagay natin na bawat container ay 21 pieces.
sa bawat hilera. So kung yan yung apat na yan, yan ay nasa 84 na piraso. Tapos ito maliliit lang din naman yan. Parang isang dangkal lang oh. Yan, isang dangkal lang yung kanyang haba. So napagkasya natin sa loob ng 16 feet, nakapaglagay tayo ng 21 pieces. So 84 all in all. Tapos dito, ayan ganun din. Apat na hilera din. Tapos 21 pieces din sa bawat hilera. So dito no, nilagyan natin to ng alimango bawat isa. Ito, mga nakasara, ibig sabihin may mga laman yan. Yung mga hindi naman nakasara tulad nito, bukas, so walang laman. Yun, so hindi puno yung system natin ngayon. Merong mga nabawas na rin kasi merong mga naibenta. Yung bawat isa nito ay merong isa lamang na alimango na laman kasi pagka nilagyan mo yan ng marami at walang tali yung alimango, panigurado mag-aaway talaga yan, panigurado magkakainan talaga sila. So ano ang advantage no ng may tali at wala? So kung individual no, kaya ginawa natin ng ganito kasi individual compartment talaga yan. Ibig sabihin isa lang ang pwede nating ilagay, tapos dapat mas maganda walang tali dahil para makakain ng maayos yung mga alimango natin at mabilis tumaba. Tulad dito mga gar no, merong laman ito na isang piraso na male na 180 grams. Kaya kung mapapansin nyo, nagtatago siya doon no? Hindi natin kasi pwedeng kuhanin dahil makakagat tayo mga gar. So nandun siya no, magalaw lang yung tubig. So try natin takpan yung tubig. Ayun siya mga gar. Ayan, yan yung nalagay natin na alimango dyan. Yun. So wala siyang tali, mag-isa lang siya at napapakain siya ng maayos. Ito din no, isa din sa alimango natin, ayan no. O yun, yan isa sa mga sample na pwede tayong maglagay ng alimango kahit sa mga ganito kaliliit lang na mga setup. So ayan mga gar no, nakita nyo yung sample no ng alimango na nasa loob ng isang crab cages. Sa ganito kaliit no, na setup, sa ganitong mga container lang, kaya mo palang magpataba no, ng alimango at pwede kang kumita sa ganitong klaseng sistema. So yun mga gar no, yung simpleng paliwanag kung ano yung vertical crab fattening. Tapos sa ngayon no, kung ipaghahamping natin kung saan yung mas maganda, ang ito ba yung vertical crab fattening setup or yung traditional pond. So kung ako yung magsasabi no, para sa akin, personal ko lang naman to, para sa akin no, mas maganda pa rin talaga ang traditional pond kasi yun ang kanilang natural habitat. Compare dito na ito ay parang artificial na lang no, ginawa na lang natin para sa kanila. Hindi talaga to yung kanilang pinaka-natural na habitat mga gar. So kung pagdating no, sa pabilisan at pagandahan ng pagpapataba, masasabi ko no, para sa akin na mas mabilis pa rin talaga sa ano, traditional pond. Kasi nung araw no, nung kabataan ko pa, nagpapataba kami ng mga alimango gamit yung mga crab cages namin dati. Yung ginagamit namin yan, yung mga tray no, ng lagayan ng mga isda, yung ginagamit namin. So pag nagpapataba kami ng alimango, nilalagay namin yun sa ano, sa mga palaisdaan. So yung mga babae na alimango, sa loob lang ng 2 linggo kaya nilang tumaba. Yan, kayang tumaba ng mga alimango sa loob lamang ng 2 linggo. Pero sa dito no, dito sa mga ganitong klaseng setup, umaabot ng buwan or minsan lalo na pag malalaki, maabot ng mahigit 1 buwan bago sila patabain sa ganitong klaseng setup. So kahit gano'n no, na sinabi ko na mas maganda pa rin ang traditional pond compare dito, so bakit ito pa rin ang pinili ko? So una na reason no, wala tayong traditional pond, so wala tayong palaisdaan na pwedeng paglagyan ng mga pinapataba nating alimango. So pangalawa, wala tayong ibang rason na pangalawa kundi yun na yung una. Dahil wala tayong traditional pond, ito na yung pinili natin no, dahil gusto nating mag-umpisa ng maliit na pagkakitaan, tapos maraming alimango dito sa lugar namin, tapos demand yung alimango, tapos mahal yung alimango. Ito yung naisip natin na paraan. So kahit maliit lang na espasyo, yung kabuuan na to ng aking tinayuan ng aking vertical crab farming, ito ay nasa 53 square meter lang. Tapos yung nailagay ko na ay nasa 168 na crab cages yung nalagay ko. So kalahati pa lang yan, meron pa yan dyan sa kabila. So pag nalagyan natin yan ay mahigit 360
160 cages yung kaya nating ilagay pagka kinumpleto natin hanggang dyan, no, sa kabila. Kaso kulang pa tayo sa budget ngayon kaya hindi pa natin yan magagawa. Yan, ito pa lang muna. Pero itong 168 cages na to ay alam ko more than enough naman na katabaan ng mga alimango lang. So yung pinakagagawin mo lang dito, no, yung sources mo nito ng alimango ay bibili ka lang ng mga payat na alimango. Tapos ilalagay mo dito isa-isa. Tapos pakainin, no, at ayun na. Patabain mo lang dito. Yung pinakapakain ko nito ay mga trash fish, isda lang na yung maliliit na tilapia, ito yung pinapakain ko dito. So dito na lang yung video natin mga gar, no? Kasi maglilinis pa ako dito sa akin setup. So medyo kapos na tayo sa oras. So hanggang dito na lang yung video natin mga gar, no? Sa susunod na video natin ay tatalakayin naman natin yung water system natin. Tapos isasabay na rin natin siguro yung kung paano natin binuo, kung ilang inches yung hose ng bawat compartment natin. Tapos yung water system natin. Yun yung tatalakayin natin sa susunod na video natin mga gar. So kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng content, kung gusto niyo matuto sa vertical crab fattening na setup, kasi dito i-share ko, no, yung mga experiences ko, yung mga negative side, tsaka yung mga positive side. So kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng content, so i-subscribe nyo lang yung ating channel, Kuya Tems Fishart, at tuloy-tuloy nyo lang na i-follow at panoorin yung mga susunod natin mga videos. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nasasabing to God be the glory. What they don't do shit.